Nakaramdam si Isabel ng sakit at takot. Pero ito ang tanging solusyon na maaaring gumana. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta. Ang tanging inaalala niya ay iligtas si Celso sa impyernong iyon. Tumingin siya sa kanyang flat na tiyan. Hindi pa rin siya sigurado kung buntis siya. At hindi niya ginawa ang magpa-check up dahil sa natatakot siya sa magiging resulta. Masaya siya na buntis siya. Ngunit ang pag-uugali ni Alexander ay hindi makakabuti sa kanya. Hindi siya makapag-isip ng maayos pagdating dito. At dahil alam niya ang tamang solusyon, gagawin niya ito. Mabilis niyang kinontak pabalik ang parehong numero. At sa pangalawang ring ay sinagot ito ng kabilang linya. Kailan isusuko ni Alexander ang sarili niya? Mabilis niyang tanong. Sa loob ng 2 araw. Sagot ng nasa kabilang linya na tila nanunuya. Gusto kong baguhin ang planong ito. Ako ang papalit sa pwesto ng asawa ko. Matalinong desisyon. Tumawa ang nasa kabilang linya. Huwag mong sasaktan si Celso. At nang hindi ito sumagot, ibinaba ni Isabel ang tawag. Nang dumating ang itinakdang araw, tahimik na bumaba ng kama si Isabel. Napalunok siya ng mariin at kumuha ng papel at panulat. I'm sorry. Paalam, Alexander. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilan ang sarili sa pag-iyak. Inilagay niya ang papel sa ilalim ng flower vase at hinubad ang singsing at inilagay sa ibabaw ng papel bago nagpakawala ng malalim na hininga. Nanlabo ang paningin niya nang mapadpad ang kanyang mga mata sa kanyang asawa na mahimping na natutulog. Umikot siya sa gilid nito at yumuko at hinalikan ang noo nito na bahagyang nakakunot. Napangiwi siya nang maamoy niya ang matapang na alak sa hininga nito. Inilayo niya ang sarili niya dito at lumabas at tuluyang umiyak. Hindi na niya makikita ang mukha nito kahit kailan. Nagmamadali siyang bumaba at hinanap ang susi ng sasakyan. Alam niya kung saan inilagay ni Alexander ang mga susi kagabi. Nagmamadali siyang pumunta sa sala at kinuha ang susi na nakapatong sa mesa at lumabas ng mansyon. Mabuti na lang at nakaparada pa rin ang sasakyan ni Alexander sa labas ng garahe. Walang pagdadalawang isip, pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Nanginginig ng husto ang kamay niya sa manibela at lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Itinek sa kanya ni Divitos ang address. Alam niyang hindi ito ang parehong lugar kung saan nila tinago si Celso. Natatakot siya sa kamatayan, ngunit sa isang lugar sa kanyang puso. Masaya siya na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Sana hindi na lang siya naniwala sa kapatid niya. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yun, kasama pa sana niya si Celso. At kasama niya si Alexander. Kinuha niya ang lahat ng lakas upang iwaksi ang iniisip. At muling nagmaneho. Hindi na niya iisipin si Alexander. Hinding-hindi ito magiging sa kanya. At kailangan niya itong tanggapin. Kapag pinalaya si Celso kapalit niya, babalik sa dati ang lahat. Mawawala na siya sa buhay ni Alexander. At pagkalipas ng ilang buwan, makakalimutan na siya nito. Biglang tumunog ang telepono niya, kaya nagulat siya. Napatingin siya sa screen at nakita ang number ni Divitos. Naggalit ang kanyang mga ngipin at tinanggap ang tawag. Darating ang kalapating mababa ang lipad, tama ba? Tumawa si Divitos pagkasabi noon. Pinagpawisan ng malamig ang buong katawan ni Isabel sa takot. I've made everything ready, sweetheart. Believe me, hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Nanginginig ang katawan ni Isabel sa sobrang takot. At si Celso, putol niya kay Divitos. Don't worry, sweetheart. I'm a man of my word. I will never break my promise. Alam mo bang hindi na ako makapaghintay na makuha ka? Tumawa ng malakas si Divitos. Napalunok si Isabel at mabilis na ibinaba ang tawag. Muli ay tumunog ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hindi na niya ito muling pinakinggan.
Ilang minuto itong tumunog. Dahil sa kanyang pagkatuliro, napatingin siya sa screen ng telepono. Alexander. Tiningnan niya ang oras at nakita niyang kalahating oras na siyang nakakaalis sa mansyon. Nalaman ba ni Alexander ang tungkol sa pag-alis niya? Hindi niya pinansin ang mga tawag nito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang hindi tumigil sa pagring ang telepono, ay sinagot niya ito. Nasaan ka? Kalmadong tanong ni Alexander. Kinagat ni Isabel ang ibabang labi upang pigilan ang kanyang boses. Isabel, sagutin mo ako. Nasaan ka? Hindi ko alam. Napalunok si Isabel. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Nanuyo ang lalamunan ni Isabel dahil sa paghikbi. Isabel, huwag kang magsinungaling sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel at nanlabo ang kanyang paningin. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Napalunok si Isabel at nakaramdam ng kakaibang saya. Masaya ako dahil sa wakas ay napagtanto mo ang aking kawalan, Alexander. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Makakasama mong muli ang iyong kapatid. Babalik kayo sa dati at magiging normal ang lahat. Paano magiging normal ang lahat? Alam mo ba kung gaano kita kamahal, Isabel? Asawa kita. At ikaw ang kalahati ko. Sino ka sa tingin mo para magdesisyon? Napahinto si Isabel sa paghinga at naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lumipas ang ilang segundo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at namanhid. Isabel, wala akong pinipili sa inyo ni Celso. Dahil kayong dalawa ang lahat sa akin. Kaya mo ba isinuko ang sarili mo? Paano kita hahayaang mamatay, Alexander? Hindi kita pwedeng ilagay sa alanganin. Ako ang nagtaksil sa'yo. Bumalik ka. Kailangan kita. Nasaan ka? Pupuntahan kita, Isabel. Nadurog ang puso ni Isabel. Nakapagdesisyon na ako. I'm sorry, Alexander. Biglang bumuhos ang emosyon ni Isabel. Nabulag ka sa sobrang galit. At hindi mo nakitang nasasaktan ako, Alexander. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan sa nakalipas na buwan. Ipinaramdam mo sa akin na isa akong kalapating mababa ang lipad. Ni hindi mo man lang nalaman kung gaano kita kailangan ng oras na yun. Isabel, nagalit ako sa iyo dahil pinagtaksilan mo ako. Ginawa mo akong tanga sa harap ng mga tauhan ko at inilagay mo sa panganib ang kapatid ko. Kung ganon, ngayon ay itatama ko na ang lahat. Mariing sagot ni Isabel. Ipinarada ni Isabel ang kotse sa harap ng lumang gusali at tumingin sa paligid bago lumabas. Wala siyang makitang palatandaan na may tao doon. Nandito na siya, sabi ng isang boses ng lalaki mula sa likuran niya. Umikot siya at sinalubong ang nakakatakot nitong mga mata. Ito ay ang parehong lalaki na may tattoo at may kulay ang buhok. De Vitos. Ngumisi ito at naglakad papunta sa kanya. Mas maganda ka kesa noong una kitang nakita. Inilahad ni De Vitos ang kamay niya. Nagmamadali ka noon, kaya hindi na tayo nagkaroon ng oras para makilala ang isa't isa. Ako nga pala si Leo De Vitos. Umiwas ng tingin si Isabel at umatras. Nasaan si Celso? I told you, I'm a man of my word. Ngumisi si De Vitos nang bawiin ni Isabel ang kamay niya. Tinitigan siya nito sa dibdib. Lumapit ito sa kanya at naramdaman niya ang hininga nito sa mukha niya. Napasinghap siya nang haplosin nito ang mukha niya. Hinampas niya ang kamay nito. Nasaan si Celso? Ilabas niya si Celso. Sigaw nito sa mukha niya at ilang sandali pa ay nakarinig siya ng ilang yabag. Lumingon siya at napabuntong hininga siya sa takot nang makita niya si Celso. Kinaladkad ng dalawang lalaki
ang nanghihina nitong katawan. Palapit sa kanila. Lumapit siya at lumuhod sa harapan ni Celso. Nabasa ng luha ang mga mata niya. Nang mapagmasdan niya, ang dugo ang mukha nito. Namamaga at nangingitim ang magkabilang mata nito. Ang panga nito ay nabali. Ang ilong ay dumudugo. At ito ay mayroong maliit na hiwa sa liig. Hindi niya alam kung may ilang pasapa ito sa katawan. Iniangat ni Isabel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Celso. Umungol ito nang maramdaman nito ang kamay niya. Isabel, umalis ka na. Umiling si Isabel. Tapos na ang oras. Putol ni Leo at mahigpit na hinawakan ang braso ni Isabel at inilayo siya kay Celso. Hindi. Hinawakan ni Celso ang kamay ni Isabel. Isang lalaking nakaitim na damit ang bumungad at handang hampasin si Celso, anuman ang gawin nito. Bitawan mo siya kung ayaw mong masaktan ang pinakamamahal mong bayaw. Bulong ni Leo de Vitos sa tenga ni Isabel. Inalis ni Isabel ang pagkakahawa kay Celso at pinigilan ang kanyang mga hikbi. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang lalaki ang lumapit kay Celso at hinawakan ito sa balikat at inihagi sa kotse. Isabel, sigaw ni Celso. Napatakip si Isabel sa kanyang bibig at umiwas ng tingin kay Celso. At hindi nagtagal ay narinig niya ang pag-andar ng sasakyan. Ngayon, ligtas na makakarating ang bayaw mo sa kanyang lugar. Kumalabog ang dibdib ni Isabel nang tumama ang mata ni Leo sa kanyang katawan. Ngayon, oras na para tuparin mo ang pangako mo, sweetheart. Tila may nakabara sa lalamunan ni Isabel nang tumango siya dito at naglakad papunta sa kotse nito. Huminto si Leo sa harap ng lumang gusali na tila abandonado. Bumaba si Isabel at tumingin sa kalawakan ng disyerto. Napansin niya na wala ni isang ibon doon na lumilipad. Ang lugar na yon ay may kakaibang tahimik at walang laman. At nagbigay iyon ng pangingilabot sa kanyang katawan. Napakagandang lugar, hindi ba? May panunuyang sabi ni Leo. Naramdaman ni Isabel ang ngiti sa boses nito. Walang paraan para makaalis dito. Inayos niya ang ekspresyon niya at naglakad patungo sa building at hindi pinansin ang pangungutya ni Leo. Nang makapasok sila sa malaking building, napaatras si Isabel nang pumulupot ang braso ni Leo sa bewang niya at kinabig siya palapit. Gusto itong hampasin ni Isabel ng sapatos sa abot ng kanyang makakaya. Gusto kita, sweetheart. Ngunit ang pagkawala ni Alexander mula sa aking landas ay ang aking pangarap. Ito ay pinangarap ko mula noong nakilala ko ang kanyang kapangyarihan. Siya ang pinakakinatatakutang tao at drug lord. Gusto kong lipulin siya upang mapasok ko ang kalakalan ng droga sa kanyang teritoryo. Gusto ko ang pwesto niya. Gusto ko ang asawa niya. Gusto ko ang business niya at ang lahat sa kanya. Nagdikit ang mga ngipin ni Isabel at inagaw ang kamay niya mula kay Leo. Magsasalita na sana siya, pero tila nakalimutan niya ang kanyang sasabihin nang makita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa tabi ni Winnie. Ned, bulalas niya at sinubukan niyang lumapit dito, pero pinigilan siya ni Leo. Bawal kang pumunta kahit saan. Pinagmasdan niya ang kapatid niya na nakatayo na may hindi mabasang ekspresyon. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya kay Ned. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinalubong ni Ned ang kanyang mga mata. I'm sorry, Isabel. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa girlfriend ko at sa baby namin. At paano naman ako? Papayag ka ba sa gagawin nila sa akin? Tanong niya, sabay turo kay Leo. Tinitigan ni Ned si Leo bago ibinalik ang tingin kay Isabel. Ayokong mapunta ka kay Alexander. Pero wala kang pakialam sa pagpapaubaya sa akin sa demonyong ito.
Nakasiping ka na ni Alexander Spraggins. Anong masama sa pagsiping kay Divitos? Maaari kang sumiping sa kanya at tuparin ang kanyang nais. Napatingin si Isabel sa kanyang kapatid at natulala. Paano nito nagawa na magsalita sa kanya ng ganon? Hindi ganito ang ugali ng kapatid niya. Magsasalita na sana siya, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Masyado siyang nabigla para maglabas ng kahit ano. Let's go, sweetheart. Hinila ni Leo ang kanyang braso at inilayo kay na Winnie at Ned. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ni Ned. Kapatid niya ito, ang kanyang mapagmahal na kapatid. Pero, napangiwi siya nang itulak siya ni Leo sa isa sa mga kwarto. Magtanggal ka ng damit. Utos nito sa kanya. Napatingin siya dito at pinigilan ang sarili na umiyak. Wala siyang ibang paraan at ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ay ang kanyang sarili. Okay, pumapayag ako. Pero sa isang kondisyon. Nag-aalangang sabi ni Isabel. Maghubad ka muna. Tinitigan muna siya ni Leo bago tumango. Oo naman, sweetheart. Nagsimula na itong maghubad. Hinubad nito ang pang-itaas at pang-ibaba, pati na rin ang sapatos at medyas. Nanatili ang tingin niya sa mukha nito. Dahil kung igagalaw niya ang kanyang mga mata, malamang na masusuka siya sa kanyang makikita. Ikaw naman, sweetheart. Tumango si Isabel bago tumayo. Tinanggal niya ang kanyang suot na boots. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang pang-itaas. Inalis niya ang butones ng kanyang pantalon at hinila pababa. Ngayon ay nakatayo lang siya sa isang pares ng underwear. Napaawang ang bibig ni Leo habang nakatitig sa kanya. Napakaganda mo. Lumapit si Isabel dito at inilagay ang daliri sa bibig nito. Shh, huwag ka magsalita. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa batok nito at hinalikan ang bibig nito. Agad nitong hinawakan ang kanyang bewang at gumanti ito ng halik. Gumapang ang kilabot sa balat niya habang pilit na pinabababa ang galit. Umatras siya at pilit na ngumiti. Ang galing mong humalik, Leo Divitos. Napakunot ang noon nito sa pagkataranta. Marahil ay naisip nito ang biglaang pagbabago niya. Sa tingin mo ba ay inilagay ko ang buhay ko sa linya para iligtas si Alexander Spraggins? Tanong ni Isabel at nagsalubong ang kilay ni Leo. Pilit niya akong pinakasalan at pinilit niya akong makipagtalik sa kanya. Leo Divitos, sa tingin mo ba ay nilalagay ko ang sarili ko sa panganib para iligtas ang walang kwentang buhay ni Alexander? Hinawakan niya ang buhok ni Leo at muling hinalikan. Gusto kong patayin mo siya at bigyan siya ng masakit na kamatayan. Anong pinagsasasabi mo? Gusto mo bang patayin ko si Alexander? That day, you were screaming like a bitch. At nagmakaawa ka na huwag kong saktan si Celso. Ano yun? Katabi ko si Alexander ng oras na yun. Mabilis na sagot ni Isabel. Nandoon siya sa kwarto ko at nakikinig sa usapan natin. Dagdag na paliwanag niya. Mahal ko ang kapatid ko higit kanino man. Andito ako para sa kanya, para ipaghiganti siya. Wala akong ibang gusto, kundi ang mamatay si Alexander. Bakit mo tinulungan si Celso kung ganon? Hindi makapaniwalang tanong ni Leo. Napabuntong hininga si Isabel. Ngumuso si Leo at muling hinila ang gantilyo. Ngunit mabilis na kumilos si Isabel at iniiwas ang kamay ni Leo sa kanya. Nang sumunod na sandali, ang mga mata nito ay umikot at ang katawan nito ay bumagsak sa sahig. Pinagmasdan niya ang hubad nitong katawan ng ilang saglit bago nagmamadaling dinampot ang damit niya at isinuot at tumakbo palabas. Napakabilis ng pintig ng kanyang puso. Naglakad siya sa hallway at tumingin sa paligid. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag patungo sa kanya. Tumawid siya sa bulwagan at tumakbo sa isa sa mga silid.
at nagtago sa likod ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala ang mga yabag. Lumabas siya ng kwarto at iniikot ang tingin sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na baril na ninakaw niya kay Leo. Nandito siya, sigaw ng isang lalaki. At napatalon si Isabel sa takot. Umikot siya at tumakbo. Napabuntong hininga siya at napahinto sa paglalakad nang may isang lalaking lumapit sa kanya at tinutukan siya ng baril. Napalunok siya ng mariin at napaatras. Narinig niya ang malayong mga yabag na papalapit sa kanya. Kunin mo siya, sigaw ng isang lalaki. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at kumari pa siya ng takbo patungo sa gate. Habang siya ay tumatakbo na tulad ng isang runner sa dulo ng marathon. Papasok na sana siya sa pinto. Ngunit isang pamilyar na figura ang sumulpot sa harapan niya. Napahinto siya sa pagkabigla. Wala ka nang mapupuntahan, sigaw ng isang matandang debitos at itinutok ang baril sa pagitan ng kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang mga tauhan nito sa likod niya na may hawak na mga baril at handa siyang barilin anumang oras. Wala na siyang ligtas. Walang paraan para siya ay tumakbo. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang may nangyari. Paulit-ulit na putok ng baril ang dumagundong at sabay-sabay na pinatay ang tatlong lalaki. Dumapa ka. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang pamilyar na boses. Napatitig siya kay Alexander na nagpapaputok pa rin. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ito ng may pagtataka. May hero. Iyuko mo ang ulo mo. Hindi siya nakinig dito dahil sinusuri na kanyang mga mata ang sugatan at punit nitong damit. Siguradong nakipaglaban ito bago makarating dito. Sugatan ang kamay nito at may bahid ng dugo. Nagngalit ang panga ni Alexander at hinawakan siya nito sa bewang at idinikit siya sa makapangyarihang dibdib bago nagpatuloy sa pakikipaglaban. Bahagya siyang napangiti. Nakaramdam siya ng ligtas sa mga bisig nito. Hindi siya makapaniwala na nandito si Alexander. Pwede bang tumigil ka sa pagtitig sa akin? Ginugulo mo ko. Pumalpak tuloy ang pagbaril ko. Hinawakan siya nito sa bewang at itinulak siya sa likod. Manatili ka sa likod ko, Isabel. Utos nito sa kanya. Sumugod ito sa matandang debitos at akmang susunggaban ito. Ngunit umiwas ito at pinagdikit ang mga kamao sa templo ni Alexander. Natisod si Alexander sa kanyang mga paa. Napatakip siya sa bibig nang makita niyang may dala si debitos na kutsilyo at isinaksak yun sa kanang bahagi ni Alexander. Sumirit si Alexander sa galit at sinuntok ng sunod-sunod ang mukha ni Debitos. Napaungol si Debitos at bumagsak sa salamin na pinto. Muli itong sinunggaban ni Alexander at hinawakan sa leeg at itinulak sa banister. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ng balanse si Debitos at nahulog sa hagdan. Napabuntong hininga si Isabel at napatakip sa kanyang bibig. Nang bumagsak ito ng malakas sa sahig, huminga ng malalim si Alexander habang nakatingin sa patay na katawan. Papatayin kitang babae ka. Isang kamay ang pumulupot sa leeg ni Isabel at tinutukan siya ng baril. Leo, nagising na siya. Lumingon si Alexander at tinitigan ito ng masama. Ibaba mo ang baril mo, singhal ni Leo. Tiningnan ni Alexander si Isabel at ibinaba ang baril sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sumuko. Wala akong armas. Patayin mo ko. Huwag mo siyang hawakan. Mas hinigpitan ni Leo ang paghawak sa leeg ni Isabel. Papatayin ko siya. Nanlilisik ang mga mata ni Alexander. Nandito ako. Ako ang patayin mo. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Alexander. May pahiwatig ito sa kanya at sinunod niya ang order nito. Inagaw niya ang baril sa kamay ni Leo at tumakbo sa kabilang side.
Kinuha ni Alexander ang baril mula sa lupa at nagpakawala ng dalawang mabilis na putok. At makalipas ang ilang segundo, ay bumagsak ito sa sahig ng walang malay. Lumapit si Alexander kay Isabel at mahigpit na niyakap ang katawan nito. Napangiti si Isabel. Ito ang unang beses na niyakap siya ni Alexander. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. I love you, Alexander. Bulong niya dito. Hinawakan nito ang likod niya at hinaplo siya sa buhok. Pagkatapos noon, sumugod sila sa mahabang koridor. Ngunit biglang may pumutok na bala at natigilan sila. Isabel. Narinig ni Isabel ang tawag ni Ned. Napatingin siya kay Alexander at tinitigan siya nito pabalik. Sabay silang lumingon para harapin si Ned. Nakatayo ito sa likuran nila at nakatutok ang baril kay Alexander. Huwag mo itong gawin, Ned. Bulalas ni Isabel at humarang sa harapan ni Alexander. Patayin mo muna ako, Ned. Lumayo ka sa kanya. Utos ni Ned. Hindi. Isabel. Naputol ang boses ni Ned at umungol sa sakit nang biglang tumama ang isang kutsilyo sa tuhod nito. Napatitig siya kay Alexander na naghagis ng kutsilyo sa tuhod ng kapatid niya. Hinawakan nito ang kuwelyo ng kapatid niya at sinuntok sa ilalim ng tenga. Napasigaw siya sa takot nang idiin ni Alexander ang baril sa noo ng kapatid niya. Tahimik siyang napahikbi at napaluhod. Oo, pinagtaksilan ako ni Ned. Ngunit hindi ko makakaya na makita siyang mamatay. Kapatid ko siya at nag-iisang kadugo ko. Nanlilisik ang mga mata ni Alexander sa kanyang kapatid. At kasunod noon ay ibinaling nito ang tingin sa mga luha ko. Tila nagbago ang ekspresyon nito at binawi ang baril at pinakawalan ang kapatid ko. Lumapit ito sa kanya at marahang hinagkan ang kamay niya. Ito ba ang gusto mo? Lumambot ang boses nito. Ganon din ang mga mata nito. Hindi ko papatayin ang kapatid mo. Pinunasan nito ang luha niya. Huwag ka nang umiyak. Isinubsob ni Isabel ang kanyang ulo sa dibdib ni Alexander. Salamat. Isinakripisyo mo ang sarili mo sa kapatid ko, Isabel. At ito lang ang pinakamaliit na magagawa ko. Kasalanan ko. Bulong ni Isabel. Binawi ni Alexander ang sarili at tinitigan si Isabel sa mga mata. Hindi mo na ulit gagawin ang kahangalang ito. Ayokong saktan ka. Nag-init ang puso ni Isabel. Umalis na tayo dito. Dumiretso sila sa pinto at lumabas ng building. Boss, tawag ni Matthew. Naipon mo na ba ang lahat? Tanong ni Alexander. Kailangan na nating lumabas dito, Alexander. Sabi ni Isabel at tumingin sa mga mata ni Alexander. Boss, biglang sumigaw si Matthew at ilang sandali pa ay pumutok na ang baril. Napahinto silang lahat. Narinig nilang umuungol si Matthew sa sobrang sakit. Lumingon si Alexander at napaluhod nang makita niya ang katawan ni Matthew sa lupa at pinanood ang kanyang tauhan hanggang mamatay. Ibinalik ni Isabel ang kanyang tingin kay Ned at pinagmasdan ito. At laking gulat niya nang barilin nito ang likod ni Alexander. Agad niyang dinampot ang baril sa lupa at itinutok sa kanyang kapatid. Walang pagdadalawang isip, kinalabit niya ang gantilyo at dumulas ang baril sa kanyang kamay bago tuluyang napaluhod. Isabel. Bulong ni Ned. Pinagmasdan ni Isabel ang mapupungay nitong mga mata at walang pag-aalinlangan, nagpaputok ulit siya. Nagsimulang mamanhid ang kanyang katawan sa takot. Pinagmasdan niya ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Pinatay niya ang kapatid niya. Inihagis niya ang baril at lumapit kay Alexander. Nakadapa ang katawan nito at umaagos ang dugo. Sumigaw siya at niyugyug ang mukha nito. Alexander,
Buksan mo ang mga mata mo. Lumipat siya kay Mateo at niyugyug ang katawan nito. Ngunit hindi ito tumugon. Patay na ito. Muli siyang lumapit kay Alexander. Alexander, magsalita ka. I'm here. Bulong ni Alexander. Habang nakapikit pa rin. Napalunok si Isabel habang pinagmamasdan ang dugo na tumutulong sa damit niya. Ang kapatid niya, si Mateo at si Alexander. Alexander, idilat mo ang mga mata mo. Nang nanatili itong tahimik, muli niyang niyugyug ang mukha nito gamit ang nanginginig niyang kamay. Alexander, naririnig mo ba ako? May 3 bala sa likod nito. Hindi ito tumutugon. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa paligid para humingi ng tulong. Ngunit ang lugar na ito ay disyerto at walang laman. May nakita siyang sasakyan at muli siyang lumuhod. Alexander, itinaas niya ang braso nito. Alexander, muli niyang sigaw dito, sabay hampas sa mukha nito. Alexander. Umiiyak niyang sabi, pero hindi ito nagre-react. Alexander, please, magsalita ka. Tinatakot mo ko. Isabel. Natigilan siya nang marinig ang boses nito. Napatingin siya sa mga mata nito na bahagyang nakabukas. Halika dito. Tinakot mo ko. Humihikbi niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Tumitibok pa rin ang puso ko. Malungkot na napangiti si Isabel at pinakinggan ang mahinang tibok ng puso nito. Huwag mo akong iiwan. Nagmamakaawa ako. Mahal kita, Alexander. Mahal ka ni Celso. Ikaw at si Celso. Mabilis niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan si Alexander. Pinagmasdan niya ito at natulala siya. Anong ibig mong sabihin? Nawalan siya ng boses nang tumigil ang pintig ng puso nito. Alexander, umiiling niyang sabi habang umiiyak. Hindi ito maaari, Alexander. Pagkalipas ng 5 buwan, tiningnan ni Isabel ang sarili niya sa salamin. Nakasuot siya ng puting gown na akmang-akma sa kanya. Hinaplos niya ang bilugan niyang tiyan at ngumiti. In 2 months nandito na siya. Excited siyang makilala si Iverson, ang baby boy nila ni Alexander. Ito ay magiging napakarilag tulad ng kanyang ama. Napuno siya ng excitement nang maisip niya ang maliit na version ni Alexander. Napakaganda mo sa iyong gown, sabi ng isang malalim na boses. Lumingon si Isabel para harapin si Celso. Nahihiya siyang ngumiti dito at namula. Hindi mo ba napapansin na lumalaki ako araw-araw? Nakataas ang kilay ni Celso habang papasok sa kwarto ni Isabel at inayos ang dilaw na kurbata para sa seremonya. Ang gwapo nito sa dark blue na suit na bumagay sa malalim nitong mga mata. Siyempre anak siya ni Alexander. Halatang lumalaki siya araw-araw. Minsan pakiramdam ko, magiging footballer siya. Sa sobrang lakas niyang sumipa. Napailing si Celso at napangiti. Hindi hahayaan ni Alexander na maging source of entertainment ang kanyang anak. Source of entertainment? Kumunot ang noon ni Isabel. Ang ibig mo bang sabihin, ang mga footballer ay entertainer? Nagkibit balikat si Celso. Iniikot ni Isabel ang kanyang paningin. Hindi lang sila mga entertainers. Mga hero sila. Maraming babae ang nababaliw sa kanila. Narinig mo na ba ang tungkol sa pinakasikat na footballer? Oh my God, he is hot and sizzling. Ngumiti si Celso. Huwag mong sasabihin ang words na yan sa harap ng baliw kong kapatid. Nawala na ang kalahati ng brain cell niya sa'yo at mawawala pa ang kalahati pagkatapos niyang marinig ito. Anong sinabi mo? Bulalas ni Isabel at hinampas ang balikat ni Celso.
Lumawak ang ngisi ni Celso. Ngayon, siya ay mas katulad ng isang tao kesa sa isang halimaw. Sabi ni Celso nang nakangiti. Hindi binago ni Alexander ang kanyang sarili, ngunit hinayaan kanyang mamuno sa kanya. Excuse me. Tawag ng mataas na boses ni Juliana mula sa ibaba. Bumaba na kayong dalawa. Huwag kayong magpahuli. Hinawakan ni Celso ang belo at isinuot ito kay Isabel. Ayaw ni Alexander na suotin ko ito. Gusto niyang makita ang mukha ko pagpasok ko sa simbahan. Napaka-romantiko. Ngumisi si Celso at binigyan siya ng kindat. Bumaba na tayo bago ulitin ni Juliana ang mataas niyang boses. Naputol ang pagtawa ni Isabel. Tumahimik ka. Siya ang lola mo. Oo naman. Ang pinakamagandang lola sa balat ng lupa. Bumaba sila ng mansyon at naglakad palabas. Isang limousine ang naghihintay sa kanila at dalawang sasakyan sa harap at likod para sa kanilang proteksyon. Nasaan nga pala si Wim? Tanong ni Isabel nang hindi niya ito makita. Kasama siya ni Alexander. Sagot ni Celso nang may ngiti sa labi. Hindi nagtagal at huminto ang driver sa harap ng simbahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang tumama sa kanya ang realisasyon. Pakakasalan niyang muli si Alexander sa harap ng daan-daang tao. Ngayon, hindi na siya sikreto. At ngayon, ay ipinaalam na ni Alexander sa buong mundo na asawa siya nito. Napakasaya niya na muli ay pinakasalan siya nito. Masaya siya na itinutuwid nito ang pagkakamali. Naaalala pa niya ang una nilang kasal. Paano siya nito hinalikan ng mahigpit at paano nito isinuot ang singsing ng mag-isa. Lumabas ka na, iha. Naputol ang pag-iisip ni Isabel sa malambing na boses ni Juliana. Iniabot nito sa kanya ang isang magandang bouquet at hinalikan siya nito sa noo. Inabot ni Celso ang kamay niya. Lumapit siya dito at ipinatong ang kamay niya kay Celso at inihatid siya nito papasok sa simbahan. Nanikip ang lalamunan niya nang sumilay sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ni Ned. Kung hindi niya ito binaril nung araw na yon, nandito sana ito ngayon. Binigyan niya ito ng pagkakataon, ngunit pinili nito ang kanyang kapalaran. At pinili naman niya si Alexander. Bumuntong hininga siya at naglakad kasama si Celso sa loob ng simbahan. Sa ikalawang pagtapak dito, nawala ang eri ng daldalan at bulungan ng mga tao, habang ang lahat ng tao ay napaangat ang ulo kay Isabel. Itinunghay ni Isabel ang kanyang ulo at buong pagmamahal niyang tiningnan si Alexander. Matigas ang ekspresyon nito, ngunit malambot ang mga mata nito. Ganon din ang puso nito. Kahit sino ay makapagsasabi kung gaano siya nito kamahal sa pamamagitan ng pagtingin nito sa mga mata niya. Punong-puno ang mga mata nito ng labis na paghanga at pagmamahal. Ginawa kami para sa isa't isa at hindi kami maghihiwalay hanggang kamatayan. Biglang nag-flash sa isipan ni Isabel ang nangyari noon. Niyuyugyug niya ang katawan nito. Buksan mo ang mga mata mo, Alexander. Paano na ako kung wala ka? Sagutin mo ko, Alexander. Buntis ako sa anak natin. Sagutin mo ko, Alexander. Ipinagbubuntis ko ang anak mo. Buntis ako, Alexander. Biglang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Alexander, buksan mo ang mga mata mo. Marahan niyang sinampal ang mukha nito. Bigla siyang nakarinig ng sagitsit ng mga gulong at ang ulo niya ay napalingon sa direksyon ng dagundong. Nang sumunod na sandali, may isang pamilyar na lalaki na bumaba ng kotse at nagmamadaling sumugod sa kanila. Wim, bulalas ni Isabel. Tulungan mo ko. Lumuhod si Wim sa tabi ni Alexander. Kailangan nating magsagawa ng CPR. Tumango si Isabel. Anong gagawin ko?
Itagilid mo ng bahagya ang kanyang ulo. Utos ni Wim at sinunod iyon ni Isabel. Dapat kanina mo pa ito ginawa, sabi ni Wim at ipinatong ang kamay sa dibdib ni Alexander. At paulit-ulit itong diniinan ng malakas at mabilis. Napalunok si Isabel at pinagmasdan si Alexander ng may pag-asa. Hingahan mo siya sa bibig at pisilin mo ang ilong. Sigaw ni Wim sa kanya. Agad na tumabi si Isabel sa asawa niya at pinisil ang ilong nito at binigyan ng hininga sa bibig. Ngunit hindi pa rin ito tumutugon. Hindi ito gumagalaw. Nabasag ang boses ni Isabel. Paulit-ulit nila itong ginawa kay Alexander. Palakas ng palakas at pabilis ng pabilis. At kasunod noon ay narinig nila ang mababaw na hininga ni Alexander. Napahinto si Isabel sa paghinga habang nakatingin sa kanyang asawa. Napalunok siya ng dahan-dahan at dinala niya ang kanyang nanginginig na kamay sa dibdib nito. Isabel. Boses ni Celso ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatingin siya dito at ngumiti. Tumingin siya kay Alexander na nakangiting nakatingin sa kanya. Buong puso nitong inilahad ang kamay sa kanya at napabuntong hininga siya nang masilayan niya ang gwapo nitong mukha. Napakagwapo nitong tingnan sa dark na suit na may gray na kurbata. Ang buhok nito ay nakaistilo ng pagiging perpekto at wala itong balbas ngayon. Pinisil ni Alexander ang kamay niya at sinalubong ni Isabel ang mainit nitong titig. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Alexander, para akong balyena sa tabing dagat. Lumapit sa kanya si Alexander at bumulong sa kanyang tenga. Gusto ko ang balyena sa tabing dagat. Pinigilan ni Isabel ang mapangiti at umatras dito ng bahagya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimula na ng pari ang seremonya. Sa buong oras, ang mga mata ni Alexander ay nasa kanya. Parang hindi nito maalis ang tingin sa kanya. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Ang seremonya ay nangyari sa isang kisap mata. At makaraan ang ilang sandali ay natapos na. At dumating ang pinakamagandang bahagi. Ang halik sa kasal. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay bago marahang inilapat ang mga labi sa kanya. Nanginig ang tuhod niya nang dumampi ang labi nito sa labi niya sa pangalawang pagkakataon. Iyon ang pinakapinong halik na natanggap niya mula kay Alexander. Sa akin ka lang, Isabel. Hinila siya ni Alexander sa isang mahigpit na yakap. Hindi na ako makapaghintay. Alexander, ibaba mo ako. Namumulang sigaw ni Isabel nang buhatin siya ni Alexander palabas ng simbahan. Alexander, ibaba mo ko. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Hayaan mo sila. I don't give a damn. Sabi ni Alexander bago sila tuluyang umalis. Nakarinig si Isabel ng mga sipol at hiyawan sa may bulwagan nang dumaan sila sa daan-daang mga bisita. Gumapang ang init sa pisngi niya habang pinagmamasdan sila ng lahat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng sasakyan at iniupo siya ni Alexander. Saan mo ko dadalhin? Tanong niya dito. Ini-start ni Alexander ang makina at nagmaneho. Ngayon ang wedding night natin. I want to make it special for us. Matapos ang ilang milyang pagmamaneho, huminto sila sa harap ng isang 2 palapag na bahay. Anong lugar ito? Walang sabi-sabing lumabas si Alexander at binuksan ang pinto sa side ni Isabel. Welcome sa bago nating beach house. Napabuntong hininga si Isabel nang matanaw niya ang napakagandang tanawin ng asul na karagatan. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Nalanghap niya ang maalat na amoy ng tubig at nakinig sa huni ng ibon. Kailan mo ito ginawa? Hinawakan ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinila papasok ng bahay. Pagpasok sa loob,
Umalingaw-ngaw sa hangin ang amoy ng mga bagong kasangkapan at sariwang pintura. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Isabel nang mapadpad ang kanyang mga mata sa mga mata ni Alexander na puno ng pagnanasa. At hinaplos ang kanyang labi at tinitigan siya nito ng mabuti. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at tinanggal ang suot nitong suit jacket. Dumaos-dos ang kamay nito sa likod niya at hinubad ang gown niya nang hindi maputol ang pagtama ng kanilang mga mata. Kinalas niya ang kurbata nito at hinila at niyakap ng ilang saglit. Ramdam na ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Mahal na mahal kita, Isabel. I'll never stop loving you. I've always wanted to make you mine. Nung unang araw na nasa sasakyan ka at hinila ka palabas, wala kang malay sa aking mga bisi. Patuloy kitang pinagmamasdan ng ilang minuto at inisip na patayin ka ng sandaling iyon. Pero paano ko papatayin ang babaeng nakatunaw sa puso ko sa unang pagkakataon? Nag-isip ako ng paraan para maging akin ka. Nag-isip ako ng paraan para manatili ka sa piling ko habang buhay. And that was the moment when I decided to marry you and sealed your fate with me. I love you, Isabel. Mahal na mahal din kita, Alexander. Nagdikit ang kanilang mga ulo at mainit na naghalikan. Pumasok sila sa kwarto. Inalis ni Alexander ang damit niya bago ang sarili nito. Pwede mo bang patayin ang ilaw? Tanong ni Isabel, sabay baba ng tingin. Hinila siya ni Alexander at hinaplos ang kanyang baby bang. Ang ganda-ganda mo. Gusto kong makita ang lahat while making love to you. Thank you guys for listening and watching. Hanggang sa muli.